Sa isang malawak at marangyang asyenda sa probinsya ng Batangas, nakatira si Isabela Monteverde, isang dalagang 23 taong gulang na nag-iisang anak ng mayamang negosyanteng si Don Alejandro Monteverde. Si Isabela ay hindi lamang maganda, matalino rin siya, mabait at may sariling paninindigan. Ngunit dahil lumaki siya sa isang pamilyang sanay sa kayamanan at mataas na katayuan sa lipunan, palaging may mga taong nagsusumikap, pumili para sa kanya. Ang kanyang ama ang nagmamay-ari ng malaking kumpanya ng agrikultura, ilang gusali sa Maynila at malawak na lupain sa probinsya. Dahil dito, maraming binatang mayaman ang gustong mapalapit sa kanya. Ngunit wala ni isa ang nagpatibok ng puso niya. Hanggang isang araw, nakilala niya ang isang binatang hanggangalang Daniel. Si Daniel ay 25 taong gulang, gwapo, matangkad at may matipunong katawan. Ngunit kapag nakita mo siya sa unang pagkakataon, hindi mo iisiping mayaman siya. Luma ang suot niyang damit, kupas ang kanyang sapatos, at araw-araw siyang nakikitang nagtatrabaho sa paligid ng isang maliit na barangay malapit sa asyenda. Para sa karamihan, isa lamang siyang mahirap na bata, isang tunay na hampas lupa. Isang umaga, nagmamaneho si Isabela papunta sa bayan nang biglang masiraan ang kanyang sasakyan. Sinubukan niyang tawagan ang driver ngunit walang signal. Perfect, bulong niya. Habang sinusuri niya ang makina, may narinig siyang boses. Ma'am, may problema? Paglingon niya, nakita niya si Daniel. May hawak itong toolbox at nakasuot ng lumang kamiseta. Alam mo ba kung ano ang sira? Subukan nating tingnan. Hindi sanay si Isabela na may taong basta lumalapit sa kanya nang walang takot. Kaya mo ba? Ngumiti si Daniel. Mas madali pa ito kaysa mag-araro ng 10 hektarya. Napangiti si Isabela. Makalipas ang ilang minuto, umandar ang sasakyan. Magkano? Wala. Wala? Opo. Pero inayos mo ang sasakyan ko. Mas kailangan mo sigurong makarating sa pupuntahan mo kaysa kailangan ko ng pera. Napatingin si Isabela sa kanya. Sa unang pagkakataon, may isang taong tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Daniel. Isabela. Alam ko. Nagulat siya. Paano mo nalaman? Ngumiti lamang si Daniel. Kilalang kilala ka rito. Hindi alam ni Isabela na may kakaiba sa pagkakakilala ni Daniel sa kanyang pamilya. Ang hindi rin niya alam na ang simpleng pagkikita nilang iyon ang magiging simula ng pag-ibig na magpapabago sa buhay niya. Mula noon, madalas na silang magkita. Minsan ay sa palengke, minsan sa bukid, minsan naman sa maliit na tindahan kung saan umiinom ng kape si Daniel pagkatapos magtrabaho. Unti-unting naging magkaibigan sila. Napansin ni Isabela na hindi katulad ng ibang lalaki na kilala niya si Daniel. Hindi ito pinagmamalaki ang sarili. Hindi nito sinusubukang magpasikat. At higit sa lahat, hindi ito interesado sa pera ng pamilya niya. Isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nagtanong si Isabela, Daniel, hindi ka ba nangangarap ng mas magandang buhay? Tumawa siya. Siyempre. Ano? Isang simpleng buhay, sariling lupa, tahimik na buhay at isang taong mamahalin ako kahit wala akong pera. Napangiti si Isabela. Parang napakasimple. Mas mahirap nga lang hanapin ang taong iyon. Nagkatinginan sila at pareho silang biglang natahimik. Doon nagsimula magbago ang kanilang pagkakaibigan. Nagsimula nang maramdaman ni Isabela ang kakaibang tibok ng kanyang puso tuwing nakikita si Daniel. Hanggang isang araw, inamin niya sa sarili, nahuhulog na siya sa binatang tinatawag ng kanyang pamilya na hampas lupa. Hindi nagtagal bago malaman ng pamilya Monteverde ang tungkol kay Daniel. Isang gabi, habang naghahapunan, sinabi ng kanyang ina, Isabela, sino ang binatang palagi mong kasama? Kaibigan ko po, si Daniel. Tumigil si Isabela. Opo, nagpalitan ng tingin ng kanyang mga magulang. Alam mo ba kung sino ang taong iyon? Tanong ng kanyang ama. Alam ko po, mahina ang buhay niya. Wala siyang pangalan, wala siyang pera, wala siyang maipagmamalaki. Tumayo si Isabela, pero
mabuti siyang tao. Hindi sapat ang pagiging mabuti. Mariing sagot ng kanyang ama. Para sa akin, sapat iyon. Nag-init ang ulo ng kanyang ama. Hindi kita pinalaki para maipagrelasyon sa isang hampas lupa. Napaluha si Isabela. At hindi niya ako pinalaki para maging asawa ng isang taong hindi ko mahal. Tahimik ang buong hapag. Hindi alam ng pamilya Monteverde na may malaking lihim si Daniel. Hindi siya simpleng mahirap na binata. Ang tunay niyang pangalan ay Daniel Villarreal at siya ang nag-iisang tapagmana ng Villarreal Hacienda, isa sa pinakamalaking hacienda sa buong lalawigan. Ang kanyang lolo, si Don Rafael Villarreal, ay isang matandang sindero na namuhay ng tahimik. Bago ito namatay, sinabi nito kay Daniel, ang kayamanan ay hindi dapat maging dahilan para igalang ka ng mga tao. Kaya pagkatapos ng kamatayan ng kanyang lolo, pinili ni Daniel na huwag munang ipakilala ang kanyang sarili bilang takapagmana. Gusto niyang malaman kung sino ang tunay na tatanggap sa kanya bilang tao. Kaya nagpunta siya sa maliit na bayan, nagtrabaho sa bukid, tumutulong sa mga magsasaka, at namumuhay ng simple. Ngunit may isang kondisyon ng kanyang mana. Kailangan niyang pamahalaan mismo ang hacienda nang hindi umaasa sa tauhan ng kanyang pamilya. Kaya kahit mayaman siya, pinili niyang mamuhay na parang ordinaryong manggagawa. Dahil sa matinding pagtutol ng pamilya ni Isabela, napilitan silang magkalayo. Sinabi ng kanyang ama, kung ipagpapatuloy mo ang relasyon ninyo, aalasin kita sa lahat ng negosyo ng pamilya. Hindi natinag si Isabela. Kung iyon ang kapalit ng pagmamahal ko, tatanggapin ko. Ngunit hindi niya alam na si Daniel ay may sariling plano. Ayaw niyang ipaglaban ang kanyang sarili gamit ang pera. Gusto niyang patunayan na kahit wala siyang kayamanan, dapat pa rin siyang mahalin. Kaya nagpasya siyang manatiling tahimik. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng malaking problema sa negosyo ng pamilya Monteverde. Isang malaking kontrata ang biglang nakansela. Nalugi ang kumpanya. Sunod-sunod ang problema hanggang sa muntik nang mawala ang malaking bahagi ng kanilang lupain. Dahil sa depresyon, naganap si Don Alejandro na investor. At isang araw, dumating ang isang itim na sasakyan sa harap ng kanilang mansyon. Bumaba rito ang isang binatang nakasuot ng eleganteng mamahaling suit. Kasunod nito, ilang abogado at mga manager. Nang makita siya ni Isabela, nanlaki ang kanyang mata. Daniel? Umiti ang binata. Hello, Isabela. Napatayo ang kanyang kama. Ikaw? Tumango si Daniel. Daniel Villarreal. Nanigas ang buong pamilya. Villarreal? Tanong ng kanyang ina. Opo. Lumapit ang isa sa mga abogado. Siya ang nag-iisang takapagmana ng kasalukuyang may-ari ng Villarreal Hacienda. Hindi makapagsalita si Don Alejandro. Ang lalaking ilang buwan niyang tinawag na hampas lupa ay isa sa pinakamayamang batang asindero sa kanilang lalawigan. Ngunit hindi yun ang pinakamasakit na bahagi. Nakita ni Don Alejandro ang kanyang sariling anak na nakatingin kay Daniel na may luha sa mga mata. Alam mo ba? Tanong niya kay Isabela. Humiling siya. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa amin? Galit na tanong ni Don Alejandro kay Daniel. Kung sinabi ko po, baka hindi niyo ako nakilalang bilang Daniel. Tahimik ang lahat. At ano ang gusto mong mangyari ngayon? Tumingin si Daniel kay Isabela. Wala akong gustong kunin sa pamilya niyo. Bakit ka narito? Para tulungan kayo. Napatingin si Don Alejandro. Matapos kitang insultuhin? Tumango si Daniel. Oo. Bakit? Huminga ng malalim si Daniel. Dahil mahal ko ang anak niyo. Nagsimulang tumulo ang luha ni Isabela. Hindi ko kailangan patunayan na mayaman ako. Dagdag niya. Gusto ko lang patunayan na kahit wala akong pera, hindi magbabago ang pagmamahal sa kanya. Tahimik ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisagot. Hindi agad humingi ng tawad ang pamilya Monteverde. Masyadong malaki ang kanilang pride. Ngunit hindi sumuko si Daniel. Sa halip na gamitin ang kanyang kayamanan para kontrolin ang pamilya ni Isabela, tinulungan niya silang bumangon. Nag-invest siya sa kanilang negosyo. Tinulungan niya ang mga magsasaka at gumawa siya ng bagong programa upang mapabuti ang buhay ng mga manggagawa sa parehong hacienda. Unti-unting nakita ni Don Alejandro ang tunay na pagkatao ni Daniel. Hindi ito isang mayamang binatang nagyayabang. Isa itong lalaking marunong magpakumbaba. Isang araw, pumunta si Don Alejandro sa bukid.
Nakita niya si Daniel na nakikipag-usap sa mga magsasaka. Walang bodyguard, walang mamahaling sasakyan, walang yabang. Lumapit siya. Daniel, napalingon ang binata. Sir, matagal siyang tinitigan ni Don Alejandro. Nagkamali ako. Napayako si Daniel. Sir, tinawag kitang hampas lupa dahil sa damit mo. Hindi ko alam na mas mayaman ka pala sa akin. Ngumiti si Daniel. Pero hindi po yun ang mahalaga. Ano? Ang mahalaga po ay kung paano natin tratuhin ng ibang tao. Tahimik si Don Alejandro. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay. Kung talagang mahal mong anak ko, hinawakan iyon ni Daniel. Opo, alagaan mo siya. Ngumiti si Daniel. Yun po ang plano ko. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal sina Isabela at Daniel. Hindi ito ang granding kasal na puno ng mga kilalang personalidad. Pinili nilang idaos sa mismong lugar kung saan sila unang nagkakilala, sa tabi ng lumang puno ng mangga. Doon sinabi ni Isabela, nung una kitang nakita, akala ko isa ka lang may hirap na binata. Tumawa si Daniel. Ako naman, akala ko ikaw ay isang mayamang dalagang hindi marunong makipagkaibigan sa ordinaryong tao. Napatunayan nating pareho tayong mali. Pero may isang bagay na tama. Ano? Mahal kita. Ngumiti si Isabela. Mahal din kita. Nagyakapan sila habang palakpakan ang kanilang mga pamilya. Sa malayo, nakatingin ang magsasaka na manggagawa ng asyenda. Ang dating tinatawag na hampas lupa ay isa palang takapagmana. Ngunit para kay Isabela, hindi kailangan maging mahalaga ang kayamanan ni Daniel. Mahal niya ito noong akala niya ay mahirap lang itong binata. At iyon ang pinakamagandang patunay na tunay ang kanyang pag-ibig. Pagkaraan ng ilang taon, naging isa sa pinakamalaking asyenda sa rehiyon ang kanilang pinamamahalaan. Ngunit hindi nagbago ang kanilang pamumuhay. Tuwing hapon, pumupunta sila sa ilalim ng puno ng mangga. Minsan ay nag-uusap, minsan ay tahimik lamang na nakatingin sa paglubog ng araw. At sa tuwing naalala ni Isabela ang araw na una niyang nakita si Daniel na nakasuot ng kupas na kamiseta, napapangiti siya. Dahil natutunan niya ang isang bagay na hindi kayang ituro ng anumang paaralan. Huwag husgahan ang isang tao sa suot niya, sa pera niya, o sa katayuan niya sa buhay. Dahil minsan, ang taong minamaliit ng lahat ay siya palang taong nakatakdang maging pinakamahalagang bahagi ng buhay. At minsan, ang pinakamagandang pag-ibig ay nagsisimula sa dalawang tao tila walang pagkakatulad. Isang mayamang dalaga at isang binatang akala ng lahat ay hampas lupa. Ngunit sa huli, hindi kayamanan ang nagtatagumpay. Pag-ibig. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating maiksing love story ni Daniel at Isabela. At sana rin po huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong Kuya Nyo Diary. Magandang araw and God bless.